Katatapos lang ng malaking pagbisita ni Pangulong Trump sa China kung saan usapan ang Iran. Dahil pangunahing bumibili ng langis ng Iran ang China, ipinahiwatig ni Trump na ang pagputol ng ugnayan ng Beijing sa Tehran ay makakatulong tapusin ang digmaan, sabay babala na may nakahandang planong militar kung mabigo ang diplomasya. Nagsampa ng kaso ang Israel laban sa New York Times dahil sa OPED na inaakusahan ng mga sundalo ng IDF ng sexual na karahasan. Abangan ang Jerusalem Minute susunod. Nagbabalik tayo sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Ako si Josh Haston, kasama si Alex Trayman. Alex, buti at nandito ka ulit sa studio. Pag-uusapan natin ang biyahe mo mamaya. Mag-focus muna tayo sa biyahe ni Pangulong Trump sa China noong Biyernes, kung saan sinabi niyang gumaganda ang relasyon sa Beijing kahit may matinding pagkakaiba sa Iran, Taiwan, kalakalan at iba pang issue. Hinaling ng US sa China na hikayatin ang Iran na tapusin ang digmaan at ibalik ang kalayaang maglayag. Ano ang nalalaman natin sa biyahe ng Pangulo ngayon, lalo na tungkol sa Iran? Malaki ang epekto nito sa Israel. Mahalagang maunawaan na sa pandaigdigang chessboard ni Trump, nasa kabilang panig ang China. Marami sa mga hakbang na ginagawa sa gitnang silangan sa Venezuela at sa iba pang lugar ay may kaugnayan sa China sa isang paraan o iba pa. Maraming dapat pag-usapan si Trump. Hindi nagkataon lang na pumunta si Trump sa China habang tahimik sa Iran, na walang magaganap na panibagong operasyong militar hanggang makabalik si Trump sa Estados Unidos at tapos na ang pagbisitang iyon. Siyempre, ang Taiwan, mga taripa, ito ay mga isyong napakahalaga. Sa isang banda, ang issue tungkol sa Iran ay hindi naman talaga ang gustong harapin ni Trump. Pero malinaw naman kapag nagsara ang kipot ng Hormuz, mas apektado ang China kaysa sa Estados Unidos. Sigurado akong hindi natutuwa ang China sa katotohanan ang kanilang supplier ng murang langis, ang Iran, ay hindi na makapagbigay ng supply na yon. Ngayon, kasabay nito, marami ring hinihingi si Pangulong Trump kay Xi Jinping. Kaya kapag tinitingnan niya ang kanyang pandaigdigang chessboard at lahat ng isyong maaring gustong ayusin ni Trump, malamang na ang Iran ang pinakamadaling pagbigyan dahil wasak na ang Iran, di ba? Inalis ni Trump ang piyesa na yon sa laro. At sa puntong ito, hindi na magpapakahirap ang China para subukang iligtas ang piyesa sa board dito. Ibig kong sabihin, parang sunk cost na lang ito. Nag-i-invest ka sa asset na pababa ang value na sa palagay ko hindi gagawin ng China. Kaya binibigyan nito si Xi Jinping ng pagkakataon na magbigay ng konsesyon sa isyong iyon. At maaring makasama yon kay Trump sa iba pang mga issue dahil nagbibigay si Xi Jinping ng konsesyon sa isyong ito. Tiyak na konektado ito sa mangyayari sa kipot ng Hormuz. Interesado tayong makita ang mga kaganapan doon. Gusto rin ng China na mabuksan yon. Ang mga pahayag na narinig natin mula sa kanya ay nagpapakita ng hangaring tulungan si Pangulong Trump at tapusin agad ang labang ito na gusto ring mangyari ng China. Sinabi ng Pangulo na nanghako ang China na hindi magpapadala ng kagamitang militar sa Iran at malaking pahayag ito. Panuuri natin ang clip. Sinabi niya na hindi siya magbibigay ng kagamitang militar. Malaking pahayag yan. Sinabi niya yun ngayong araw. Malaking pahayag talaga yan. Malakas yang sinabi yan, pero dinadeg niya na bumibili pa rin sila ng maraming langis doon at gusto pang ituloy. Gusto niyang makita na mabuksan ang kipot ng Hormuz. Kaya sabi ng Pangulo, sandali lang. Hindi ko alam kung tugma yung video sa sinabi ko. Ayos lang. Sige lang, ituloy mo. Sige. Gusto kong pag-usapan yan. Pag-usapan natin yan. Sige. Uulitin ko, mapagkakatiwalaan ba natin na lalayo ang China sa impluwensya ng Iran ngayon? Ayon kay Trump, ipinangako ni Xi Jinping na hindi magpapadala ng armas sa Iran. Madali lang kay Xi Jinping sabihin kay Trump, at ang hiling ko lang ay huwag kang magpadala ng armas sa Taiwan. Na? Ang Amerika ay nagpapadala ng maraming armas upang pigilan ng China na lusubin ang Taiwan, na para sa Amerika, sa maraming aspeto, ay mas mahalaga at seryosong issue kaysa Iran. Kaya kung ang layunin ng China ay makita na mas kaunti ang armas ng US na ipinapadala sa Taiwan, madali lang para sa kanila na sabihin, "Oy, ito ang gusto namin," at hindi kami magpapadala ng armas sa Iran. Kasabay nito, Alex, sinabi ng Pangulo sa Truth Social noong Biyernes na posibleng magpatuloy ang malawakang pagwasak ng militar sa Iran
na maaaring ibig sabihin ay posibleng umatake ang US kasama ang Israel sa Iran. Ayon sa Pangulo, maari siyang pumayag sa 20 taong freeze sa nuclear program ng Iran. Panurin ang clip na ito. Hindi sapat ang 20 taon para sa iyo. Dapat mas mahaba pa. Sapat na ang 20 taon. Pero hindi sapat ang antas ng garantiya mula sa kanila. Ibig sabihin, dapat totoong 20 taon ito. May issue tayo ng 20 taon, pati enriched uranium, na tila wala namang teknolohiya ang Iran para mailabas ito. Sabi ng Pangulo, pwedeng tumulong ang US o China sa pag-alis ng enriched uranium. Sige, pag-usapan natin ito ng hiwalay. Naniniwala akong gusto talaga ng Pangulo ng kasunduan, kahit sa pananaw ng sikolohiya. Sa huli, kung ito man ay kasunduang, maabot muna ng mga Iranian. Merong muling atsyong militar na mas malamang at pag-uusapan natin maya-maya ay panibagong atsyong militar. Pero sa huli, magkakaroon ka pa rin ng isang uri ng kasunduan. Para kay Trump, kung makuha niya ang 20 taong pangako ng Iran na di magkakaroon ng sandatang nuclear, parang habang buhay na ito sa pananaw ng mga Amerikano. Para sa mga Iranian, pangmatagalan ang diskarte nila at 20 taon ay di ganun katagal para sa kanila. Mahalaga ang sinabi ni Trump. Kailangan mong magkaroon ng mga garantiya na sa loob ng 20 taon, wala kang makikitang anumang kilos patungo sa mas mataas na pagpayaman ng uranium. At ito ay medyo naiba kaysa sa JCPOA dahil ang sinasabi ni na punong ministro Netanyahu at dating ambassador ng US Ron Dermer ay sa orihinal na JCPOA may mga sunset clause na sa madaling salita ay nagbukas ng daan para sa isang sandatang nuclear ng Iran. Pero ang pagkakaiba nun, kumpleto na ang lahat ng nuclear infrastructure ng Iran. Alam na noon na meron na silang uranium na na-enrich hanggang 60% na maaari ng mabilis na itaas sa weapons grade o 70% na enrichment. Kaya para kay Trump, ang sinasabi niya ay, sige, tatanggapin natin ng 20 taon, pero ang dahilan kung bakit aabutin ng 20 taon ay dahil wala ng nuclear program ang Iran. Nawasak na lahat ng nuclear facilities at pinaslang na pati mga pangunahing nuclear scientists. Kaya sa 20 taon, kailangan nilang magsimula ulit mula sa wala. Kasabay nito, pwedeng mangako ang Iran na walang gagawin sa loob ng 20 taon. Maaring sabihin ng Israel, may 20 taong kasunduan tayo. Pero kapag sinimulan ninyong muli ang nuclear program pagkatapos nito, aatakehin ulit namin. Kaya kung makakakuha ka ng 20 taong tigil putukan at 20 taong garantiya kung saan ang Estados Unidos, ang IAEA at ang Israel ay makakasigurong hindi gumagawa ng nuclear program ang Iran, kukunin mo na agad ang kasunduang yan dahil yan ang nasa mesa. At umasa kang matapos ang 20 taon na walang nuclear program, pwede mong balikan at bantaan ulit ng matinding parusa kung gagawa sila ng sandatang nuclear. Umasa kang matapos ang 20 taon, magkakaroon ka ng sapat na impluensya at insentibo para hindi na sila bumalik sa nuclear program. Alex, sa kabila ng lahat ng ito, practical na usapan na yun. May ulat nitong weekend na nagpapakita na Israel at US ay naghahanda ng husto para muling umatake sa Iran. Posible ngayong linggo. Ano ang alam at mapapatunayan natin? Ano nangyayari dito? Maraming usap-usapan talaga. Nakakabasa tayo ng balita sa iba't ibang pahayagan, may mapagkakatiwalaan, may pwede ring pagdugtong-dugtungin. Naririnig mo ring sinasabi ng ilang opisyal ng Israel na malapit na raw sumiklab ang digmaan. At para kay Trump, malinaw naman. Ang una at pinakamahalagang layunin ay muling mapadaloy ang mga barko sa kipot ng Hormuz at mapanatili ito ng tuloy-tuloy. Walang anumang singil ng Iran sa mga kipot na yon at walang anumang banta mula sa Iran na saktan ang mga barko gamit ang mga speedboat o iba pang paraan. Kaya unang operasyon ay alisin lahat ng speedboat para masigurong makadaan ang mga barko sa kipot ng Hormuz dahil hindi pwedeng basta iwanan ni Trump ang sitwasyon. Maaring piliin niyang talikuran na lang ang usaping nuklear. Pwede niyang piliing talikuran ang pagpapalit ng rehimen. Hindi siya maaaring pabayaan ang kipot ng Hormuz dahil ang kanyang mga kaalyado tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia at Qatar ay umaasa rin sa daloy ng langis. Umaasa ang mga Europeo sa langis mula sa kipot ng Hormuz.
Si Trump ang nagdulot ng sitwasyong ito dahil sa aksyong militar na Epic Fury, kaya siya ang dapat lumutas nito. Iyon ang pangunahing layunin. Ang pangalawang layunin ay pinayamang uranium. Sa tingin ko, para sa Israel, narinig natin si punong ministro Netanyahu na binanggit ito kamakailan. Sa puntong ito, pangunahing layunin ng Israel na mailabas ang enriched uranium dahil naniniwala silang kahit 60% enriched pa lang, malapit nang makagawa ang Iran ng material para sa sandatang nuclear. Pero pati na rin ang posibilidad na makagawa ng isang uri ng dirty bomb na maaring hindi nuclear pero maaring magdulot ng matinding pinsala. Kaya kailangan talagang mailabas yon. Klaro na gusto ng Pangulo ng kasunduan sa Iran na umatras o tumigil naman ang Iran. Habang pumasok ang Estados Unidos at mga kaalyado para kunin ang tinatawag ni Pangulong Trump na nuclear dust, ang 60% enriched uranium na pinaniniwala ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Pero kung hindi pipirma ang Iran para payagan ng Estados Unidos na pumasok, naniniwala ako ng Israel at Estados Unidos ay naghahanda na kapag ganda na ng special ops para pumasok at kunin yon gamit ang puwersa. Kaya ang talagang kailangan ninyong gawin ay magpadala ng mga tropa sa lupa. Kailangang magpadala ng tropa para protektahan ang mga papasok para mailabas ang enriched uranium. Napakasensitibo ng operasyong ito, at kailangan mong tiyakin na walang Iranian na armadong lalaki ang makakalapit doon. Kaya mukhang malamang magkakaroon ng mga tropa sa lupa. Kasabay ng pag-uusap sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz, gumagalaw din kayo sa Iran para kunin ang enriched uranium. Naniniwala ako na makikita natin ang Israel at Estados Unidos na aatakehin ang ilan sa iba pang pasilidad ng ballistic missiles na natukoy nila sa panahon ng tigil putukan. Nagbigay ang tigil putukan sa Israel at Estados Unidos ng pagkakataong magpatindi ng pagmamanman at pangangalap ng impormasyong paniktik. Kaya sa tingin ko, may iba pa silang target militar na gustong tamaan. Malamang gusto rin nilang alisin ang ilang mahahalagang leader na naging salungat sa kasunduan. O pagdating sa pagpapanatili ng kontrol ng IRGC sa bansa. Kaya gusto mong mapalapit ng kaunti sa pagbabago ng rehimen. Kaya ito ay isang operasyon na maaring tumagal sa tingin ko ng ilang linggo. Hindi ako naniniwalang tatagal ito tulad ng 6 na linggo nung unang operasyon. Siguradong gusto mong pumasok at lumabas agad kung maaari. Pero ang ideyang ito ay maaring tumagal ng 2 hanggang 3 linggo at iniulat din ng ilang source na maaari pa itong mangyari. Maaring kunin ng Estados Unidos ang Kharg Island na isang isla sa malalim na bahagi ng Persian Gulf kung saan aktwal na ine-export ng Iran ang karamihan ng langis nito. Kaya ito ang ilan sa mga bagay na maaaring mangyari. Pagdating sa Israel, sinasabi ng mga Israeli na maaring mangyari ito anumang oras, maaring sa susunod na ilang araw, maaring sa susunod na linggo. Kaya kailangan lang nating maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Tingnan natin ang mangyayari. Naalala ko nung Paskua sa unang tigil putukan, parang walang kasunduan pero nag-aayos sa huli. Kaya dapat nating abangan kung paano ito mangyayari ngayong linggo. Hindi ka makakakuha ng kasunduan maliban na lang kung may napakalakas na pressure mula sa militar. Sinabi ni punong ministro Netanyahu na dapat makipagnegosasyon kahit may putukan at sang-ayon ako doon. Pero dito, si Pangulong Trump, pinili niya ang tigil putukan. Pero may tunay na banta ng muling pangsiklab ng aksyong militar. Nangyayari lang yon kapag napakalakas at napipinto na ang bantang militar at halos handa ka ng pindutin ang pindutan. Doon mo lang talaga posibleng makamit ang isang uri ng kasunduan. Hindi ako nagsasalita sa ngalan ng lahat ng Israeli, pero alam kong marami sa kanila ay handang bumalik sa bomb shelter kung mababawasan ang banta mula sa Iran, lalo na ang bantang nuclear, mga ballistic missile at iba pa. Matatag kaming mga tao kaya titingnan natin kung ano ang mangyayari ngayong linggo. Kasabay nito, Alex, nabanggit mo ilang minuto lang ang nakalipas ang UAE. Lumabas kamakailan ng mga ulat na si punong ministro Netanyahu at kanyang mga tauhan ay bumisita sa UAE habang may digmaan laban sa Iran. Sinabi sa amin na bumisita sa UAE ang hepe ng IDF, mga pinuno ng Shin Bet at Mossad habang may digmaan laban sa Iran. Lumalabas lahat ito kamakailan. Ano ang alam natin sa mga pagbisitang ito? Gaano kahalaga ang mga ito? Ano ang napag-usapan? Ano ang alam natin sa puntong ito? Una, nakita natin na sinabi ng punong ministro, ayon sa opisina ng punong ministro,
na nagkaroon ng lihim na pagbisita ang punong ministro sa United Arab Emirates. At pagkatapos si Ziv Agmon, na noon ay pansamantalang Chief of Staff, ay nagbitiw na mula noon dahil sa iba't ibang pahayag na lumabas na siya mismo ang nagsabi. Hindi na natin papasukin pa yon pero nagbitiw siya. At ngayon ay naglabas siya ng impormasyon na sinabing tinanggap si Netanyahu na may karangalang para sa mga hari na nagbigay siya ng mga detalye na. Ang prinsipe ng Iran, si Sheikh Ben Zayed, ay siya mismo ang nagmaneho kay Netanyahu gamit ang sarili niyang sasakyan mula sa paliparan papunta sa palasyo. Ipinahayag din na nangako ang Israel ng isang baterya ng mga interceptor ng Iron Dome noong biyahe na yon. Naibalita noon na posibleng nagpadala ang Israel ng isang baterya ng Iron Dome na sa tingin ko ay kahanga-hanga at kailangan nila dahil kailangan nila ang lahat ng Iron Dome na meron sila. Pero ang United Arab Emirates ay mas maraming tinarget mula sa Iran kaysa sa ginawa ng Israel. Kaya para sa Israel na maibigay ang teknolohiyang yon sa Arabong bansang United Arab Emirates ay isang napakahalagang hakbang na malamang ay nagligtas ng mga buhay sa loob ng United Arab Emirates. Sa tingin ko, ang mismong paglalakbay ay nagpapakita kung paano bumabaling sa Israel ang ilang bansang Arabo. May mga naunang ulat at nakita ko ito sa Times of Israel. May tampok sila kung paano galit sa Israel ang mga bansa sa gitnang silangan dahil sa digmaan. Gustong ng mga bansang ito na gawin ng Israel ang ginawa nila at tapusin ng Estados Unidos ang trabaho. Kaya ang pag-uhoso kay Netanyahu, sa tingin ko, ay isang napakahalagang kilos na nagpapakita lang ng katayuan ni Netanyahu sa mas malawak na gitnang silangan at kung paano lumalapit ang mga bansang ito sa Israel. Isang napakagandang senyales na makita ang ganitong antas ng pagtutulungan. At na ang Abraham Accords, ang kasunduan ng normalisasyon na nilagdaan sa pagitan ng UAE, pati na rin ng Bahrain at Israel, ay nananatiling matatag sa gitna ng sigalot na ito. Alex, magpalit tayo ng usapan. Alam natin kung gaano kahalaga ang laban sa media at pagkuha ng tamang impormasyon. Kaya umiiral ang JNS. Pero ilang araw na ang nakalipas, naglabas ang New York Times ng isang artikulong opinyon na isinulat ni Nicholas Kristof, isa sa kanilang mga contributor doon, isa sa kanilang mga senior na contributor. Dahil sa mga paratang laban sa Israel, kasama ang umano'y panggagahasa ng mga asong Israeli sa mga bilanggong Arabo sa mga kulungan, sinampahan ng kaso ng Israel ang New York Times dahil sa nasabing kulum. Inanunsyo ni Napunong Ministro Netanyahu at kalihim Gideon Sa'ar noong Webes ang pagsisimula ng kaso laban sa New York Times. Dahil sa paglalatala, kumbaga hindi lahat ng balitang karapat-dapat ilatala. Ang tinawag nilang isa sa mga pinakakarumaldumal at baluktot na kasinungalingang nailatala laban sa Estado ng Israel. At yan ang sitwasyon sa ngayon. Kaya marami tayong kailangang himayin dito. Una ay ang timing ng kwentong ito. Naglabas ang Israel ng isang napakakapal na ulat tungkol sa sexual na pang-aabuso na naganap noong Oktubre 7 na may libu-libong saksi, mga larawan, mga video at dokumentadong mga footage na nagpapakita ng antas ng sexual na karahasan na ginawa ng Hamas noong Oktubre 7. Kaya hindi na nakakagulat na sa mismong linggo ring yon ay inilabas ng Israel ang buong ulat tungkol sa lawak at antas ng sexual na pang-aabuso na ginawa ng Hamas. Si Nick Kristof ay maglalatala ng kwento sa New York Times na nagsasabing ang sexual na pang-aabuso ay ginagawa ng Israel. Nandiyan yon para lubusang baluktutin, ilihis at ilayo ang atensyon mula sa totoong ulat na inilabas ng Israel. Ngayon, ang kolumn ni Nicholas Kristof ay may 14 na pinagkunan. Mukhang kakaunti lang ang fact-checking na ginawa. Ang 14 na pinagkunan na yon ay kilala sa pagbibibay ng ganung impormasyon at ilan sa mga organisasyong binanggit ay kilalang anti-Israel na mga grupo. Kaya at sa tingin ko, ang katotohanang sinabi pa ni Kristof na ang mga aso ay nakipagsabwatan pa raw sa sexual na pang-aabuso ay pabor pa nga. Dahil kung hindi niya yon sinabi, sa tingin ko mas mahihirapan ng Israel na ilihis ang issue
mula sa ginawa ni Nicholas Kristof. Pero dahil umabot siya sa ganung punto, sa totoo lang, nilika niya ang tinatawag ng mga Israeli na isa sa pinakamasahol na blood libel sa makabagong kasaysayan. Ngunit, naging panahon ito ng blood libel. Ang paratang ng genocide ay blood libel. Yun ang ibig sabihin na yun. Isa itong blood libel na nagsasabing ang Israel ang gumagawa ng genocide sa Gaza at ang Israel ang may kagagawa ng sexual na pang-aabuso. Ano ang ibig sabihin kapag inihayag ng foreign minister at prime minister ang isang kaso? Kailangan nating makita kung ano ang hitsura nun. Hindi natin alam ang mga mekanismo para magsampa ng kaso ang estado laban sa reporter o publikasyon, kaya kailangan nating maghintay. Kung talagang itutuloy ang kasong ito at kung ano ang posibleng gantimpala o parusa para sa ganitong kolom. Pakinggan mo, alam mo, dati nang inakusahan ng Israel, lalo na ang Mossad, sa pagsasanay ng mga dolphin bilang espiya. Narinig na natin ang tungkol sa mga space laser system ng Israel at iba pang paninira. Pero mukhang ito na ang pinakamalala. Sinasabing sinanay ng Israel ang mga aso para gahasain ang mga bilanggo. Alam mo, nakita ng New York Times ang protesta kamakailan sa labas ng opisina nila laban sa kanilang pag-uulat sa column na ito. Kaya oo, Tinitingnan ko ang New York Times, nakita ko silang nag-post ng artikulo sa X, tapos binasa ko ang mga komento. At pagkatapos, alam mo, may isang tao sa mga komento, hindi ko na maalala kung sino. At hindi ko rin matandaan kung mapagkakatiwalaan bang source. Pero may nagsabi, alam mo, naglagay sila ng mga screen sa loob ng State Taima na bilangguan para harangan ang kuha ng kamera sa nagaganap na sexual na pang-aabuso sa likod ng mga screen na yon. Tama. Kaya wala kang video ng sexual na pang-aabuso na nangyayari. Kaya may nagsasabing may sexual na pang-aabuso sa likod niyan, pero wala kang totoong ebidensya tungkol doon. Kaya parang baliktad ito, isa itong pagbaliktad. Ang nangyayari ay, at nakikita natin ito, ginagawa ito ng mga progresibo, ginagawa rin ito ni Hamas. Ano man gawin nila sa'yo, inaakusahan ka nilang ikaw ang gumagawa noon sa kanila. Ganyan ang nangyayari dito. Oo, tama ka. Mabuti at nabanggit mo ang timing. Mahalaga talaga yon. Ganyan talaga ang New York Times. Usap tayo, Alex. Nasa panahon tayo ng eleksyon dito sa Israel. At ngayon, makikita natin kung paano ito magde-develop sa linggong ito. Pero may panukalang batas na para bogin ang Knesset at magdaos ng eleksyon. Aabutin pa ng mga 90 araw, higit o kulang. Ayon sa Ultra-Orthodox Party, nawala na ang tiwala nila sa punong ministro. Nagpasa ng panukalang batas ang koalisyon ni Punong Ministro Netanyahu nitong Miyerkules para buwagin ang Knesset. Ayon sa batas, dapat maganap ang eleksyon bago matapos ang Oktubre. Ngayon, Mayo na, kaya may Hunyo, Hulyo, siguro Agosto, Setyembre ka pa. Baka tinutukoy mo ang unang bahagi ng Setyembre kung papasa ang batas na ito. Malakay ba talaga ang pinagkaiba ng Oktubre at Setyembre? O sinasabi lang ni Punong Ministro Netanyahu na ito ang tamang panahon? Sa tingin ko, may ilang dahilan kung bakit gusto ni Punong Ministro Netanyahu na magkaroon ng halalan ng halos 2 buwan ng mas maaga. Tama ba? Ang halalan ay nakatakda sa Oktubre 27. Kung magaganap ang halalang ito, malamang ay sa simula ng Setyembre ito, malapit sa holiday ng Rosh Hashanah. Malamang bago pa ang Rosh Hashanah. Maaring may ilang dahilan kung bakit mas gusto ng punong ministro ang sitwasyong ito. Una, gaya ng sabi mo, papalapit na ang halalan. Kaya ano ang napapansin natin? Nakikita nating nagiging toxic ang diskurso at may mga pangit na billboard na lumalabas. Alam mo, dapat pag-isipan kung gaano katagal haharapin ng bansa ang ganitong sitwasyon. Maaring may malalaking benepisyo kung sasabihin nating harapin na lang natin ito agad at tapusin na natin ang eleksyon sa lalong madaling panahon. Tama ba? Parang sitwasyong ito ay tumagal na lang ng 90 araw imbes na 150 araw pa. Kaya. Ano mang magagawa natin para mapabilis ito, maaring magbigay ng kaunting kalamangan sa punong ministro habang muling nag-oorganisa ang kanyang mga kalaban. May mga bagong partido na sumusubok kumuha ng suporta. Ang dagdag na 50, 60 araw na yon ay maaring magbigay ng mas maraming oras sa isang bagong partido para makakuha ng mas maraming boto. Malamang tinitingnan ng punong ministro ang political map at sinasabi, tapusin na natin ito. Ngayon, para sa mga Haredim o ultra-orthodox na partido, sila ay matinding binabatikos ng publiko tungkol sa buong issue
ng draft law. At naghahanap sila ng paraan para makaiwas ang kanilang mga kabataan sa pagsisilbi sa militar. Ngayon, sa tingin ko, ang buong bansa, maliban sa mga Haridim, ay nagkakaisa mula kanan hanggang kaliwa na bawat kwalipikadong lalaki ay dapat obligadong magsilbi sa militar. Paano nangyari na ang ilang sundalo, lalo ng ibang mga relihiyosong sundalo mula sa National Religious Community, ang dati Lumi Community, ay nagsisilbi ng 300 na raang araw sa mga harapang labanan? Ang ibang relihiyosong lalaki ay nakaupo lang sa bahay. Katatapos lang natin basahin sa Torah ngayong linggo ang Bamidbar, kung saan binanggit ang pagbibilang at layunin nito. Lahat ng lalaki mula edad 20 hanggang 60 kailangan maglingkod sa hukbo, tama? At yan ay isang obligasyon sa Torah. Kaya ang tinatawag na mga iskolar ng Torah ay hindi sumasama at hindi ito matanggap ng publiko. Kaya talagang malaki ang epekto sa kanila. Ano ang kailangan nila? Kailangan nilang lumabas ang kanilang mga taga-suporta sa pinakamaraming bilang hanggat maaari para maging kingmaker sila sa susunod na gobyerno. Ngayon, para sa kanila, mas gusto nilang makipag-alyansa kay Netanyahu dahil si Netanyahu kailangan niya sila para makapagsilbi at magkaroon ng matatag na gobyerno. Dahil sa kanyang paniniwala, sigurado akong mas gusto ni Netanyahu na mamuno mula sa gitna. Ang problema, ang mga partido sa gitna at kaliwa ay hindi matatag at binabago ang hinihingi kahit may kasunduan sa koalisyon. Ang mga ultra-orthodox na partido, malinaw sila tungkol sa kung ano ang kanilang mga tinatawag na pangangailangan o mga hinihingi mula pa sa simula. Nagawang pamahalaan ni Punong Ministro Netanyahu ang kanilang mga hinihingi kaya tumagal halos buong termino ang gobyernong ito. Kaya alam mo, maaari nilang piliin na sila ang sisihin. At maaring mas gusto pa nga ni Netanyahu na silang masisi dito sa pagtawag ng maagang eleksyon. Tungkol lang ito sa politika ng eleksyon, posisyon at mga pakana. Sa tingin ko, baka nakikita ng punong ministro ang totoong benepisyo ng maagang eleksyon. Itutuloy, manatiling nakatutok at bisitahin ang jns.org para sa balita tungkol sa eleksyon, mga partido at mga kinatawang maaring mahalal sa susunod na Knesset na iyong taglagas. At kung titingnan mo kung tungkol saan ang susunod na halalang ito. Kaya malinaw, una sa lahat, ito ay isang referendum kay Netanyahu. May mga sumusuporta sa punong ministro na naniniwalang walang ibang mas mahusay magpamahala sa digmaan na ito. Una, nung si Biden at lalo na nung si Trump ang presidente, kailangan mo ang taong ito ngayon na walang katulad kay Netanyahu. Yan ang isang panig. Sa kabilang banda, may mga taong iniisip na naganap ang Oktubre 7 sa kanyang pamumuno. Walang pananagutan dito. Pinakamasamang sakuna ito sa makabagong kasaysayan mula 1973, ngunit walang pananagutan at wala ring komisyon ng pagsisiyasat. Bago pa ang Oktubre, 7 matagal na siyang nasa kapangyarihan. Halos 20 taon na sa pwesto sa isang demokrasya. Wala ang demokratikong leader na mas matagal sa pwesto kaysa kay Netanyahu. Sobra na ang 20 taon. Iniisip ng mga tao na kailangan talaga magpalit ng leader. Ayaw na nilang siya pa rin ang punong ministro noong Oktubre 7. Pagkatapos ng Oktubre 7, ayaw na nila siyang maging punong ministro at gusto na lang siyang mapaalis. Iyon ang pangunahing issue. Isa lang itong referendum tungkol kay Netanyahu na siya rin namang naging issue sa 5 sunod-sunod na eleksyon sa nakaraang 5 taon bago ang gobyernong ito, referendum lang talaga tungkol kay Netanyahu. Pero ang pangalawang tanong ay sino ang mga kaalyado sa koalisyon? Malinaw na si Naftali Bennett na kakasanib lang sa isang partido kasama si Yair Lapid at ang dalawang ito, mga kaibigang politikal, ay nagsabwatan para magsanib puwersa. Ito na ang 2 beses na nangyari ito. Ginawa nila ito una noong sa tingin ko ay 2012 itinaboy ang mga kanang partido at pinilit si Netanyahu na mamuno kasama ang kaliwa. Ginawa nila ito noong 2021 nang si Naftali Bennett ang naging punong ministro bilang bahagi ng isang kasunduang salitan kay Yair Lapid. At ngayon, ginagawa na naman nila ito. Kaya tinaakusahan o sinasabi ni Netanyahu na kung makakabuo ng gobyerno sina Bennett at Lapid, ang tanging paraan lang ay kasama ang mga Arabong partido na nakasama nila noong nakaraan. At iyon ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Israel na may isang partidong hayagang anti-Zionista tang isinama sa gobyerno.
Isinama lang ang Arabong partido sa gobyerno para mapatalsik si Netanyahu. Kaya't sa madaling salita, nilabag nila ang isang politikal na pulang linya at sinuway ang anumang ibang pagpapahalaga na mayroon ng mga Israeli. Dahil inisip lang nila na mas malaking panganib sa Estado o mas malaking panganib sa kanilang mga ego ang pagkakaroon ni Netanyahu bilang punong ministro kaysa sa pagkakaroon ng Arabong partido sa gobyerno. Kaya't nakipag-alyansa sila sa Arabong partido. Sa madaling salita, sabi ni Netanyahu na ang pagbuto kay Bennett ay parang pagbuto na mapasama ang Arabong partido sa gobyerno. Samantala, si Netanyahu ay nakikipag-alyansa sa mga Haredim. Kung makakakuha ng 61 upuan, pataasin ng Netanyahu, mga partidong Haredi at mga partidong pambansa relihiyoso, muling bubuo si Netanyahu ng right-wing na gobyerno kasama ang mga Haredim. Kaya't sa madaling salita, nauuwi ito sa isang eleksyon sa pagitan ng mga Arabo sa gobyerno at mga Haredim sa gobyerno. Kaya ito ang dalawang issue. Halos wala ng plataforma dito ngayon. Wala ng partido na nagsasabing, sige, ito ang mga gagawin ko sa susunod na 5 taon. Wala, talagang pagkakaiba ng opinyon kung paano dapat isagawa ang digmaan mula ngayon hanggang sa matapos to, kahit ano pa ang kalabasan. Wala talagang usapan tungkol sa pagkakaroon ng Estado ng Palestina o wala. Dahil sa puntong ito, kahit ang mga kaliwa na dati ay sumusuporta sa Estado ng Palestina, ay kinikilala na hindi talaga posible na magtatag ng Estado ng Palestina sa ngayon. Kaya wala talagang mga issue. Ang ibinoboto mo ay kung si Netanyahu o hindi si Netanyahu at kung mga Arabo ang kasama sa iyong gobyerno o mga Haredim ang kasama sa iyong gobyerno. Napaka-interesante at makikita natin kung paano ito matatapos. Nagsisimula pa lang tayo dito. Titingnan natin kung paano magiging resulta ng botohan ngayong linggo at kung talaga bang papunta tayo sa maagang eleksyon. Kasabay nito, meron pa rin tayong tigil putukan sa Gaza kahit paano. Sinabi ni US Ambassador sa Israel, Mike Huckabee, ngayong linggo, na maaaring mapilitang magbisarma sa Hamas nang mag-isa ang Israel dahil sa dumaraming palatandaan. Muling pinalalakas ng grupong teroristang Islamiko ang kontrol sa Gaza. Ang Hamas, gaya ng dati, ayaw pa ring isuko ang kanilang mga armas. Sino ba talaga ang gagawa ng pagtanggal ng armas? Hindi ko alam. Maaring ang IDF lang ang tanging handang gumawa nito. Kung mangyayari yon. Isang bagay na inaasahan, ipinagdarasal at iginigiit ko na dapat ding mangyari ay hindi dapat kondenahin ng mundo ang Israel sa paggawa ng bagay na hindi nila nagawang gawin at iyon ay ang pabagsakin ng Hamas. Kaya kung ang Israel lang ang nagiging tanging handang gumawa ng bagay na sanayon ang lahat na kailangang mangyari para magkaroon ng kinabukasan ang Gaza. Sana pasalamatan ng mundo ang Israel imbes na kondenahin. Kaya ang tanong, nasaan ang Estados Unidos kung sinasabi ni Ambassador Huckabee na dapat mag-isa ang Israel? Ipinapahiwatig ba niya na sawa na si Pangulong Trump sa Gaza at abala na sa ibang bagay? Ano ang opinion natin sa sinabi ni Ambassador Huckabee? Malinaw sa 20-point plan ni Pangulong Trump na bukod sa pagpapalaya ng mga bihag, kailangan ding mag-disarma ang Hamas. Ang sinasabi ni Ambassador Huckabee ay alam naman ng lahat na ang tanging puwersang posibleng mag-disarma sa Hamas ay ang IDF. Hindi kusang magbababa ng armas ang Hamas. Survival mode sila at armas ang dahilan ng kontrol nila sa populasyon. At ang isa pang naging malinaw ay, at marahil ito ay napakapalad para sa Israel, na wala ng ibang tropa sa buong mundo na handa at kayang mag-disarma sa Hamas. Turkey lang ang bansang nais magpadala ng tropa sa Israel bilang bahagi ng internasyonal na puwersa ng pagpapatatag. Inasahan ng Turkey na pigilan talaga ang pagdidisarma sa Hamas. Sabi nila, pumunta tayo roon at magkaroon ng sariling pwesto. Sa madaling sabi, lalakas lang ang puwersa ng Hamas sa Gaza kaya tinutulan ito ng Israel. Ayon sa Israel, walang tropang Turkish na papasok sa Gaza Strip at wala ring ibang bansang handang gawin ito. Noong isang beses, iminungkahi ng Indonesia na magpadala sila ng tropa. Ngunit, walang misyon na tanggalan ng armas ang Hamas. Ayaw nilang makipagbarilan sa Hamas. Maaari nilang sabihin, pupunta kami roon para mga siwa sa pagpapadaloy ng makataong tulong. Kaya ang IDF lang ang tanging kalahok, ang tanging entidad. Sabi nila at sinabi rin ni Huckabee, ang tanging entidad na handang gawin ito ay ang IDF. Sa kabilang banda, parang napag-usapan na natin ito last week. Tanong, ano ang mapapala kung babalik ang IDF sa Gaza?
Sa ngayon, inaalis ng 20 puntong plano ang responsibilidad ng nangyayari sa Gaza mula sa Estado ng Israel. Wala masyadong diplomatic o international na pressure sa Israel ngayon. Wala ring mga headline araw-araw tungkol sa sitwasyon sa Gaza. At mabuti yon para sa Israel dahil kapag nagsimula na namang lumabas ang mga headline na yon, ano mangyayari? Papasok ang IDF, magtatago ang Hamas sa mga sibilyan at magkakaroon ng putukan. Minsan, bigla ka na lang makaririnig ng balita tungkol sa dumaraming namamatay sa Gaza Strip. Hindi mapatunayan ang bilang ng mga namatay, kabilang ang sinasabing mga babae at bata. Pagkatapos, lalabas ang mga headline tungkol dito. Pagkatapos, makikita mong pinag-uusapan ng mga Europeo at iba pa ang pag-boycott at posibleng embargo sa armas laban sa Israel na hindi kakayanin ng Israel. Pagkatapos, magkakaroon ka ng sitwasyon kung saan posibleng magsimulang maglabas muli ng mga arrest warrant ang ICC, ang International Criminal Court, isang bagay na ayaw ng Israel. Kasabay nito, nalalagay sa panganib ang mga sundalo. Ito ang pinakamalaking banta, lalo na sa Gaza Strip na puno ng patibong. At ano naman ang mapapala? Kung madisarmahan mo man ang Hamas, oo nga. Matatanggal ba noon ang banta? Oo, matatanggal ang isang banta. Pero magagawa mo bang alisin lahat ng baril sa Gaza? Hindi. Hindi mo mahahanap lahat ng baril. Kaya mo bang burahin ang ideolohiya? Hindi mo mabubura ang ideolohiya. Lubos nang nahugasan ng utak ng mga taong ito. Kaya ang tanong ay, kung papasok ka at lalong pa silang pahihinain, ibig kong sabihin, wala na silang mga rocket na kayang manakit sa lipo ng Israeli tulad ng dati. Nagbago na rin ang posisyon ng tropang Israeli. Hawak na ng Israel ang 53% ng Gaza Strip. Kung pumasok ang IDF at dinisarmahan ng Hamas, ano ang mangyayari kinabukasan? Kinabukasan, hihilingin sa Israel na umatras mula sa 50% ng Gaza Strip na hawak nito na malamang ay hindi nito gustong gawin. Pagkatapos, maglalaan ang pandaigdigang komunidad ng bilyon-bilyong dolyar para muling itayo ang Gaza Strip bilang gantimpala sa kanila. Magkakaroon sila ng mas maayos na Gaza kaysa dati bago Oktubre 7. Bakit nila dapat makuha yon? Ngayon, nawalan sila ng 50% ng lupa at ang pagkawala ng lupa lang ang naiintindihan nilang wika. Kapag pinatay mo ang mga terorista ng Hamas, nagiging martir sila na malaking karangalan sa kanilang lipunan dahil sa kanilang pagkaka-brainwash at pagtuturo. Alam lang nilang nakakahiya kung nawalan sila ng lupa. Sa ngayon, kalahati ng lupa nila ay kontrolado ng Israel. Dapat pumasok ang Israel para gawing martir ang marami, maibalik ang lupa at pumasok ang bilyong dolyar. Wala namang say-say yun. May sasay lang ang muling pantatayo ng Gush Katif ayon sa luhikang yon. Sa tingin ko, mahalaga ang paglika ng mga kondisyon kung saan, gaya ng napag-usapan natin nung umpisa ng digmaan, gusto talagang umalis ng mga taga-Gaza. Kaya kung maglalabas ka ng bilyong dolyar para gawing parang Mediterranean Riviera, gaya ng sabi ni na Jared Kushner at iba pa, magkakaroon sila ng dahilan para manatili. Kung malinaw na hindi ka maglalagay ng bilyon-bilyong dolyar para muling itayo ang lugar na winasak, ang inaasahan mo ay magkakaroon ng malawakang panawagan mula sa publiko na payagan silang makaalis. At sa tingin ko, mas mainam ang kasalukuyang sitwasyon para itulak ang voluntaryong pag-alis kaysa kung papasok talaga ang Israel at sa kanilang mga salita, tatapusin ang trabahong iyon. Muling nagkaroon ng technical na tigil putukan noon weekend kahit napatumba ng Israel ang pinakamataas na komandante ng militar ng Hamas. Naganap ito sa isang tumpak na pag-atake sa Gaza City noong Biyernes. Aldin Al-Haddad ang pangalan niya. Si Aldin Al-Haddad, isa sa mga otak ng masakir noong Oktubre 7, siya ba ang pinuno o ang bagong pinuno? Alam ko na tinatarget ng Israel ang mga leader ng military wing ng Hamas. Alam din natin na halos pareho lang ang political at military wing. Pumasok ang Israel kahit may tigil putukan at pinatay ang pinunong ito gaya ng ginagawa nila sa Lebanon kahit may kasunduan. Tina-target ang si Al-Haddad ang pumalit kay Mohammed Sinwar na kapatid ni Yahya Sinwar, kaya napakataas ng posisyon niya.
At makikikita mo rito ulit na iba na ang kahulugan ng tigil putukan kumpara noon. Noon, ang ibig sabihin ng tigil putukan ay pwede magpaputok ng mga raket ang mga terorista sa Israel paminsan-minsan at pipigilan ng Israel na gumanti. At dito, ang Israel ay napaka-proaktibo kahit na may tinatawag na tigil putukan para alisin ang mga terorista. Ginagawa nila ito sa loob ng Gaza. Ginagawa rin nila ito sa katimugang Lebanon. May usapan na maaring ipagpatuloy ng Israel ang operasyon doon, pero sa tingin ko, hindi ito malamang. Kakarinig lang natin ng mga ulat na nagkasundo ang Israel at Lebanon na palawigin ang pansamantalang tigil putukan ng 45 araw. 5 araw? Tama ba? At muli, ano nga bang ibig sabihin ng tigil putukan? Well, nagsasagawa pa rin ng operasyon ng IDF at ang IDF ay binabaril din ng Hezbollah. Ibig sabihin ng tigil putukan ay mababang antas ng labanan at mga operasyong may tiyak na target ng Israel. Ngayon, nagpapaputok pa rin ang mga Lebanese sa mga bayan sa hangganan ng Israel. Pero hindi sila nagpapalipad ng long-range na misil sa Haifa o Tel Aviv. Kaya parang may ganitong namumuong tensyon. Kaya iyon ang napagkasunduan ng Israel at Hezbollah sa pamamagitan ng isang kasunduan sa Lebanon mismo, hindi sa Hezbollah. Hindi naman talaga kasali ang Hezbollah sa kasunduan. Pero may pagkakaunawaan na magpapatuloy muna sa ngayon ang ganitong mababang antas ng mga targeted strike ng Israel at pagtanggap ng ilang maiikling abot na missile. Hindi mo na muling makikita ang ganitong matinding labanan. At ang pagkakaunawa dito ay umatras ng Hezbollah, hindi lang sa mga kuta nila sa Beirut, tulad ng sa isang suburb na tinatawag na Dawiya at malakas na inatake ng Israel sa loob mismo ng Dawiya. Pero ngayon, may paniniwala na inilipat na ng Hezbollah ang kanilang punong himpilan sa mga Sunni na komunidad sa Beirut. Gusto na ba ng Israel simulan ang pag-atake sa mga Sunni na lugar sa Beirut at magdulot ng mas malaking pinsala sa kabisera ng Lebanon? Malaking tanong yan. Kaya alam mo, sa tingin ko, may magandang argumento dito na hindi na muling magsasagawa ang Israel ng malalaking operasyong militar, maging sa Gaza o sa Lebanon. Mas gusto nilang panatiliin ang bagong status quo na umatake lang kapag kailangan. Minamanagi mo ang sitwasyon sa paraang talagang iba na kumpara dati. At ito ay isang totoong estratehiya ng paggapas ng damo, tama ba? Sabi ng iba, hindi epektibo ang paggapas ng damo na estratehiya ng Israel. Ang paggapas ng damo ay hindi yung tuwing 3 taon ka lang pupunta at mag-aalis lang ng kaunting masukal na damo. Hindi yon ang paggapas ng damo. Kung may bakuran ka, kailangan mong maggapas ng damo bawat linggo. Kaya tuwing may nakikitang kilos ang Israel, kahit sa Gaza man o sa Timog Lebanon, regular silang sumusugod. At hindi mo talaga kayang tuluyang alisin ang mga ideolohiya at hindi mo rin talaga kayang alisin ang kontrol nila o ang kapit nila sa kanilang populasyon. Gamit lang ang mga baril, maliban na lang kung handa kang pumasok gamit ang mga sundalong panlupa. At may panganib na ang mga Israeli ay magtamo ng mga kaswalti sa mga bakbakang yon. Alex, paubos na ang oras natin pero nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap bago magsimula ang palabas. Kakagaling mo lang sa Estados Unidos matapos ang 2 linggo roon. At sinabi mo sa akin na naglalakad-lakad ka sa New York City, naglalakad sa mga kalsada ng New York, kung saan ka galing, sa tingin ko ay New Jersey, New York. At sinabi mo na talagang nag-aalala ang mga tao. Ginamit mo pa ang salitang natatakot tungkol sa kung paano ang takbo ng mga bagay sa Estados Unidos sa New York. Pag-usapan mo nga yan kung maaari. Pinag-uusapan ba natin ang anti-Semitismo? Pinag-uusapan ba natin ang mga katulad ni Ma'am Dani sa Estados Unidos? Kumusta ang naging karanasan mo sa biyahe mo? Alam mo, ang isa yung agarang pisikal na pakiramdam sa kalsada. Nakita ko talagang maraming Hudyo na malayang nagsusuot ng yarmulke sa mga kalsada ng New York. Nakita ko na ang lungsod na mas mukhang mas malala kaysa sa nakita ko sa trip na ito. Nung panahon ng COVID, mas malala talaga ang itsura ng lahat. Mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas, nasa New York City ako at napansin kong mas maraming migrante sa kalsada. At kahit anong dahilan, mas kaunti na ang mga migrante sa mga kalsada ngayon. Kaya mas nararamdaman na mas kalmado ang sitwasyon. Habang nakikipag-usap ako sa mga tao, nagsalita sa iba't ibang event sa Upper East Side at Scarsdale at nagkaroon ng 12-12 ng meeting sa mga kilalang Hudyo sa New York. At sinasabi nila sa akin na ang pakiramdam ay takot na takot. At nag-aalala sila tungkol kay Ma'am Dani at sa kanyang mga pulisya.
May bagong regulasyon sa lungsod ng New York na nagbabawal sa mga nagpoprotesta na lumapit ng mas malapit sa 25 talampakan mula sa isang sinagoga o bahay-sambahan ng mga Hudyo. 25 talampakan. Malapit yon. Ibig ko sabihin parang mula dito hanggang dulo ng control room. Hindi naman talaga malapit yon. Ibig ko sabihin hindi naman talaga malayo yon. At alam mo, ano bang kailangan para sa isang tao o grupo ng mga tao na 25 talampakan lang ang layo, alam mo, para sumugod sa isang sinagoga kung maisipan nilang gawin yon, di ba? Yung mga nagpo-protesta, hindi sila tulad ng mga protesta sa judicial reform sa Tel Aviv, kung saan may mga 70 anyos na babae na may placard at sumisigaw ng bibilek, bla bla. Parang puro pang-asar lang at pangungulit gamit ang salita. Pero itong mga ito, mga taong nananawagan ng intifada, okay? At nakita na natin ang pagdami ng marahas na anti-Semitismo. Kaya sa pagpasa ng regulasyong ito, ang ginagawa ng lungsod ay sinasabi sa mga nagpoprotesta na pinapayagan kayo magtipon hanggang 25 talampakan ng layo mula sa isang sinagoga. Ang ibig ko sabihin, sana ay ginawa nilang 150 o 300 talampakan ng layo mula sa sinagoga o sinabi na bawal magprotesta malapit sa sinagoga. Kung gusto mong magprotesta ka sa pampublikong plaza o parke. Hindi ka pwedeng magprotesta sa labas ng isang bahay-sambahan, tama ba? At ang regulasyon ay hindi rin naman naaangkop sa isang sentrong pangkomunidad ng mga Hudyo o sa isang paralang Hudyo, kundi sa sinagoga lang. Kaya alam mo na, pwede pa silang mapalapit doon. Nakita ko ang pro-Hezbollah na grupo na nagprotesta sa Brooklyn noong nakaraang linggo. Naglalakad sa mga kalsada ng mga pamayanang Hudyo. Nakatayo ang mga Hudyo sa porch, pinapanood ang mga pro-terorista sa labas ng bahay nila. Kaya para sa akin, nakakatakot talaga ang sitwasyon. Malamang hindi pa kasing lala dito sa New York ngayon kumpara sa nakikita natin sa London o sa ibang bahagi ng Europa. Kung titignan mo ang nangyayari sa London at Paris, ganun din ang patutunguhan ng New York. Kaya sa palagay ko, maraming pangamba. At ngayon, tinatanong ako ng mga tao, sinasabi nila, ano bang dapat namin gawin? Ngayon, isa akong mamamahayag. Sinusubukan ko lang sabihin sa mga tao ang balita, kung ano ang nangyayari, kung paano intindihin ang mga nangyayari. Pero ang mensahe ko ay manatiling mapagmatyag. Maging wais at matatag pagdating sa seguridad. Manindigan at huwag hayaang isipin ng mga nagpoprotesta na magtatagumpay sila sa pag-atake sa sinagoga. Maging matalino, maging organisado. Magdala ng gamit na pwedeng ipangtanggol sa sarili. Sa ibang lugar, pwede raw magdala ng baril pero sabi ko, pepper spray na lang. Mag-training din sa self-defense. Tandaan mong iba na ang kalagayan mo ngayon, kaya kailangan mong maging matatag at ipagmalaki kung sino ka. Alamin mong pahalagahan ang lahat ng ginawa ng Israel para magtagumpay laban sa mga kaaway nito dito sa sarili nilang lugar at maging matatag na magtagumpay din laban sa mga kaaway kung nasaan ka man. Ipagmalaki mo lang na ikaw ay Hudyo, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Isa pa, syempre, ituro mo rin ang iyong mga pagpapahalaga sa mga anak mo, tama? Huwag mong hayaang ang mga guru sa paaralan, mga propesor sa kolehiyo, mga influencer sa TikTok o mga politiko ang magturo ng mga pagpapahalaga sa iyong mga anak. Ikaw lang ang makakapagturo ng iyong mga pagpapahalaga sa anak mo. Ito ang mga pangunahing mensahe na sinusubukan kong iparating kapag tinatanong ako kung ano ang dapat nilang gawin. Naniniwala ako na dapat maging mapagmatsyag ang mga tao, lalo na dahil sa matinding pag-aalala nila sa kasalukuyang sitwasyon. Nakakabahala talaga. Sa mga kapatid natin sa ibang bansa, mag-ingat kayo. Alex, welcome back. Masaya kaming nandito ka ulit. Alex Trayman, CEO ng JNS, at Josh Haston, correspondent ng JNS News. Salamat sa pagsama sa amin sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Siguraduhin ninyong panurin ang lahat ng magagandang programa na inaalok ng JNS TV. Bigyan ninyo kami ng super thanks at mag-subscribe. Pumunta rin kayo sa jns.org para sa lahat ng pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan at sa buong mundo ng mga Hudyo. Salamat sa mga nasa likod ng CNT na nagpapatakbo nito. Kita-kits ulit sa susunod na linggo sa Jerusalem Minute sa JNS TV.